Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, ang gagawin natin ay putong bigas. So, mag-start na po tayo. Ang una ko pong ilalagay dito ay ang coconut milk. So, 3 cups po yan ng coconut milk. So, ito namang coconut milk natin, hindi po ito puro. Pero mas maganda po kung gusto nyo talagang gatang-gata ay yung purong gata po. Ayan po, may halo yan na tubig kasi piniga. Then, ilagay po natin yung 1/2 kilo na asukal na puti. Para matunaw muna po yan bago natin ilalagay yung ating flour. Rice flour. So, yung rice flour ko po, giniling na bigas na dati nang giniling ng nabili ko. So, pwede po kayong maggiling ng sarili nyo sa blender, pero ibababad nyo po muna overnight. So, isang na po ng calomit ang nilagay ko. So, ang katumbas po nitong isang pack ng calomit ay 5 tablespoon. So, 5 tablespoon po na baking powder. Calomit po lagi yung gamit ko kasi subok ko na yan, hindi siya mapait. Kahit medyo maparami ka sa baking powder, wala pong epekto sa lasa. So, dito po sa gagawin natin na 1 kilong rice flour, 5 tablespoon na baking powder yung nilagay ko. Yan, tinutunaw ko muna pong maigi yung asukal bago ko ilagay yung rice flour para tunaw na siya mamaya, hindi na Then, ilagay na po natin yung rice flour. Ayan o. Bali, 4 na balot kasi bawat isang balot ay 1/4. So, total of 1 kilo. Kaya 4 na balot yung ating rice flour. So, wag na lang po nating pansinin kasi medyo maingay po sa labas. Nagkakagulo na naman yung mga aso namin dito kasi may dumaan. Pag may dumadaan na ibang tao dito, nagkakagulo yung mga aso. So, lalagyan pa rin naman po natin to ng tubig. 2 cups na tubig, pwede na. Depende pa rin po, mag-alalay rin kayo sa pagtutubig kasi depende po yan sa klase ng bigas, sa klase ng rice flour na nabili nyo. Minsan ayos na yung additional 2 cups water pero minsan kailangan talaga 3 cups. 3 cups din ng tubig. So maglagay din po ako ng unting asin. Hindi ko na po sinukat yung asin basta naglagay na lang ako ng unting asin. Dati daw naglalagay ng asin sa puto pero pag tinatry ko na lagyan ng asin, masarap siya. Kaya lagi na lang din ako naglalagay ng asin. So ayan, di pa natin tinutubigan ha. Yan pa lang po yung coconut milk or yung gata. Kung wala pong nyug dyan sa inyo, sa lugar nyo, pwede po kayong gumamit ng mga gata na nasa lata. Maganda din naman yung gata nun. Ayan, maglagay na ako ng tubig. 1 cup. Two cups. So yun, gawin ko na lang pong 2½ cup yung ilalagay ko. Pero yun nga, sabi ko nga po, kailangan alalay. 2 cups muna, then dagdagan na lang kung sakaling kulang pa. Ayan. Ang nilagay ko po ay total of 2½ cups na water.
saka 3 cups ng coconut milk. So, wag po kayong mag-alala kasi lahat ng ingredients na nilagay natin dito ay ilalagay ko po sa description ng video na to para mabasa nyo po ng kumpleto. Ayan, hahaluin nating maigi tapos saka po tayo mag-i-steam nito after 4 to 6 hours. So, mas maganda nga po kung overnight yung pagbabad natin dito sa mixture natin. So, maganda kasi pag yung ikaw mismo magigiling ng bigas kasi ibababad na overnight yung bigas. Hindi kagaya nito, nabili natin yung rice flour ay kailangan pa natin tong i-rest pagkatapos nating mahalo. So, i-rest ko po ito dapat ng 4 to 6 hours para po maganda ang resulta ng luto nating puto. Kasi kapag hindi po natin ito i-rest, matik i-steam natin, hindi po siya aalsa at hindi rin po bubuka yung ibabaw niya. Hindi po maganda pag hindi nakangiti yung mga puto natin. Ayan. So, hahayaan lang natin muna siya na na makapag-rest. Habang nire-rest natin yung ating mixture, gawin naman natin yung mga paghuhulmahan natin. So, meron ako ditong dahon, dinarang ko yun sa apoy kasi kapag hindi mo siya idadarang sa apoy, ay mapupunit yung mga dahon. So, yun. Pinupunasan ko din muna siya bago ko siya ginugupit ng mga ganyang mga pabilog. Kasi dagdag sarap yan sa puto. Yung dahon ng saging talagang iba talaga yung sarap at amoy ng puto kapag mayroong dahon ng saging na nakasapin kesa yung mga ginagamit natin sa cupcake. So, mas masarap itong walang chemical. Ayan, maglagay na tayo. So, 8 lang ang kayang maisalang dito sa ating steamer kasi malalaki po yung mga hulmahan na yan. Hindi lang siya malaking tingnan sa video pero malalaki po yan. Actually po, itong puto na to ay pwede mong ibenta ng 15 pesos or 20 pesos kada isa. So, ang pag-steam po nito iba po doon sa puto na ordinary. Kapag rice po ay 25 to 30 minutes. So, after 25 minutes, ayan na po yung naging resulta ng ating puto bigas. O diba, napakasarap, napakagandang tingnan. Talaga namang mapapalaway ka talaga kapag kapag makita mo to at maiisip mong gawin.